Mga minamahal na kapatid kay Kristo, na kagaya nga rin po ng mga Israelita, iniingatan tayo ng Diyos kahit sa disyerto at sa rumaragasang bagyo. Kaya nga po ano po yung malinaw na mensahe sa gabing ito, na kahit gaano man po yung kahirap na meron tayong sitwasyon sa ating mga buhay, tayo mga pinili o mga tao ng Diyos ay hindi nga po maaring mamatay. Kagaya nga po nito, binigyan din po sila ng Diyos ng mana at pugo na kinakailangan nila, na kung saan hindi niya pinamaga yung kanilang mga paa at yung kaniyang mga damit ay hindi nga po na sira. Na dapat tayong kumapit lamang po sa Diyos, na kung saan dapat tayong mamuhay lamang ayon nga po sa salita ng Diyos. Na kung sundin lamang po natin yung kalooban ng Diyos, ililigtas niya po tayo sa ating mga buhay sa disyerto, sa ilang, at tayo nga po ay makakarating sa lupang pangako. Ito nga po yung kaharian ng langit. Kaya tayo nga po ay umasa lamang po sa Diyos at tayo nga po ay manalangin na tayo nga po ay makadaan nga po sa ilang o sa mahirap na sitwasyon ng maayos. Na bilang pagtatapos nga po, na paalala po ng ating reverensyaryo na huwag po tayong magreklamo, na at kung tayo nga po ay nakakaranas nga po ng mahirap na sitwasyon, na kung saan huwag tayong magreklamo, ngunit tayo nga po ay magpasalamat na habang inisip nga po yung binyaya nga po ng Diyos para sa atin. Na kung saan sinabi na dito na huwag po tayong magreklamo, na kagaya nga po ng Israelita, naranasan nila yung mga himalatan at kababalaghan. Subalit kahit na naranasan nila yon, sila pa rin po ay nagreklamo at sila pa rin po ay tumalikod sa ating Diyos Ama. Na kung saan pinagkalooban nga po sila ng lahat ng bagay, katulad nga po ng mana, katulad nga po ng mga haliging apoy at haliging ulap, kagaya nga po ng mapait na tubig ay naging matamis at iba pa. Na imbis na sila ay magpasalamat sa Diyos, sila po ay nagreklamo kay Moises. Na kung saan nagreklamo sa rin sila sa Diyos, kaya po yung dahilan kung bakit tumatagal yung paglalakbay nila sa ilang, yun din yung dahilan kung bakit sila ay lumulubog sa mahirap na sitwasyon. Kaya nga po, umaasa ako sa mensageng ito na kung tayo nga po ay magtutagyiwala sa ating Diyos Ama, tayo nga po ay tutulungan niya. Na kung saan, kung tayo man po ay nakaparanas ng kahirapan, tayo nga po ay iniibig ng ating Diyos Ama dahil nga po tayo ay kanyang mga anak. Dahil naisin ng ating Diyos Ama na tayo ay lumago sa ating pananampalataya, na tayo nga po ay maging tunay na kanyang anak at tayo nga po ay makarating sa magandang kaharian ng langit.